Simula nung pinasok ko ang vlogging, maraming tao ang nakaintindi sa akin. Pero syempre iba pa rin kung ang makakaintindi sa atin ay yung mga taong inaakala natin o inaasahan natin na maiintindihan din tayo. Samahan niyo ako sa mga kaganapan ko ngayong araw dahil ito na ngayong araw na magbabarnis na nga tayo sa lumang kubo nila Arnie. Bago kami nagpunta sa kubo, bumili muna kami ng mga kakailanganin namin at bumili na rin kami ng merienda namin. Bumili lang kami ng ice candy at 2 tinapay. Bumili na rin kami ng gasolina at nagdala na rin kami ng panggamas at panabas ng damo. At ito, nandito na nga kami sa bukid nila. Ito nga pala yung daan papunta sa kubo. Mapapansin nyo nga medyo hirap pa kami sa pag-akyat o pagpasok dito sa kubo dahil wala pa nga hagdan dito sa may pinto. Siguro nga dahil sa maraming taon na rin ang nakalipas na wala nang nakatira dito kaya nasira na nga rin yung dating hagdan nito. Pagpasok namin dito sa kubo, agad kaming nagwalis dito dahil yung ibang parte nga nitong kubo ay maraming alikabok at merong mga agim. Kailangan din kasi talaga linisan muna kung marumi para nga maayos din ang pagkakabarnis nito. Yung mga ibang parte nga din nito ay merong mga nakadikit na lupa, yung pinagbabahayan ng mga bubuyog, kaya inalis ko na nga rin. Putol na nga rin ako ng plastic bottle dito dahil ito nga yung pagsasalinan namin ng barnis at gasolina. Baka nga po pala magtaka kayo kung bakit ko nga ito hahaluan ng gas. Katulad nga rin po ito ng ginagawa ko kapag nagbabarnis nga ako ng kubo ko sa bukid. Ang gas po kasi ay kontra yan sa bukbok at sa anay. Maganda nga kapag nabarnisan na natin itong kubo para hindi nga tuluyang sirain ng anay at bukbok. Nabanggit nga sa akin ni Tita Lily na 9 years na nga raw itong kubo nila. At matagal nga rin daw itong nabakante kaya may kalumaan na nga din. Kung naalala nyo nga yung unang vlog ko dito, sira-sira nga yung bubong nito nun. Kaya naulanan nga din yung ibang parte ng loob ng kubo. Kaya yung ibang parte din ng kahoy nito sa loob ay sira-sira na nga. Noong mga nakaraang araw, inayos at pinalitan na rin nila Tito Amboy ng bagong bubong itong kubo nila. Kaya tignan nyo naman, maayos at maganda na rin tignan. At hindi na rin ito mababasa ng ulan sa loob. Ito naman nga po yung loob ng kwarto ng kubo na to. O diba parang yung kubo ko lang din sa bukid, merong ang taas at baba yung higaan. Kung mapapansin nyo nga, medyo naglulumot na rin yung kahoy nito dahil alam nyo naman na uulanan nga nung mga nakaraang sira pa nga yung bubong nito. Pero kahit ganon, napakatibay pa nga rin itong kubo nila. Yung tipong hindi mo nga ito mauga. Siguro nga dahil magaganda yung kahoy na ginamit nila dito. Kailangan lang din talaga itong maalagaan para hindi tuluyang maluma. Hindi ko pa nga kilala si Arnie noon, nakikita ko na nga itong kubo na to dahil sa tabing daan nga lang ito at malapit lang rin sa tabing dagat na pinupuntahan namin. Sobrang ako nanghihinayang kapag nakikita ko tong kubo na to. Mahilig din kasi ako sa mga ganitong bahay kubo. Dahil na rin sa mga naging karanasan ko, alam ko kung gaano kahirap ang walang bahay. Yung yari lang sa kugon, sa pawid at sa purong kahoy. Nung nawala naman yung mama namin, hindi nagtagal, natuto naman ako magtrabaho at kumita ng pera. Simula nun, dahil puro lalaki na nga yung mga kapatid ko na makakasama ko sa bahay na naiwan ni mama at ni papa, ay humiwalay na nga rin ako ng matitirhan. Nagumpisa nga ako nun sa napakaliit na espasyo sa tabi lang din ng dating bahay namin. Ang bubong nga ng kusina ko nun ay tinapal-tapal lang din ng dahon ng niyog. Tapos yung mga patungan ko naman ng gamit ko noon sa kusina ay pinagpatong-patong lang din na palapa ng dahon ng niyog. Pero kinalaunan ay napakongkreto ko naman yun ng paunti-unti, kaso nga lang ay hindi natapos. O siya, mamaya na nga ang kwento tungkol sa dating bahay ko na yun. Samahan niyo muna kami ni Arnie dahil manghihiram nga kami ng hagdan sa ate niya. May kataasan din kasi yung kubo kaya kailangan din namin ng hagdan para mabarnishan nga namin yung pinakataas ng dingding ng kubo sa labas. Kung sila Arnie, bilib nga rin ako dito. Napakagaling niya nga mag-drive ng ganitong motor. Dito nga po pala kami manghihiram ng hagdan. Yung bahay nga na yan na nakikita nyo ay bahay nga yan ng ate niya. Alam nyo, kapag nakikita ko nga itong bahay ng ate niya kahit hindi pa nga tapos ay sobrang napaproud talaga ako at nai-inspire. Dahil alam nyo dati yung ate na yun ni Arnie na may pamilya na, nakatira lang din sila ng pamilya niya sa bahay kubo. Kaya sobra talagang nakaka-proud na sa kabila ng pagtitiis nila sa munting bahay kubo na yun, ngayon paunti-unti na din nilang nabubuo yung dream house nila. Dahil nasa taas nga ng bahay nila yung hagdan na hihiramin namin at dahil wala pa nga itong hagdan papunta sa taas, kaya itong sila Arnie gumawa nga siya ng paraan para makapunta sa taas at makuha nga yung hagdan. Nako, napakadelikado at nakakakaba nga rin itong ginawa ni Arnie na to. Pero sabi nila dahil wala pa nga raw itong hagdan, dyan nga rin daw dumadaan yung mga gumagawa ng bahay na to. Pero syempre babae si Arnie kaya kinabahan nga ako dyan, baka nga magkamali at malaglag siya. Pero tignan nyo naman, kinaya niya at sanay na sanay nga siyang umakyat. Minsan nga nagugulat na lang ako sa babae na to kasi yung mga bagay na akala ko hindi niya kayang gawin, kaya niya pala
lang gawin, katulad na nga lang nitong pag-akyat dito. Tignan nyo, kahit nahirapan nga siyang umakyat ay nakuha niya pang ngumiti at tumawa dyan. Di ko talaga aakalain na magagawa niya rin yung mga ganitong bagay, kasi simula nga nung nakilala ko sila Arnie, puro pag-aaral nga lang ang ginagawa niya. Dahil kailangan nga namin ng tali para maibaba namin ng dahan-dahan yung hagdan, kaya ayan, nagbigay nga si Ate Marisa ng lubid. Sa halos 4 na taon na pagkakaibigan nga namin yan ni Arnie, sa chat nga lang kami nag-uusap noon. Pero ngayon kahit pa paano nakakasama ko na nga siya ng personal, kaya mas nakikilala ko na nga siya. Bukod sa kanya, pati nga rin yung pamilya niya, lalo na nga yung mama at papa niya, naku, napaka-diskarte nga rin sa buhay at malaki nga rin ang naiibigay na inspirasyon sa akin. Sino ba namang hindi mai-inspired sa kanila? Lahat ng meron sila ngayon, sariling sikap lang din nila. Kaya isang napakagandang halimbawa nga nila para sa akin. At isa pa nga nakakatuwa at nakaka-inspired, kahit hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral yung mga magulang ni Arnie, meron silang mga pangarap para sa anak nila. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit teacher na si Arnie ngayon at natapos niya rin ang pag-aaral niya. Dahil kahit napakahirap din ng buhay nila noon, gumagawa at gumagawa pa rin ng paraan yung mga magulang nila para maitaguyod sila at mapag-aral. Kailangan naman talaga ang unang aakay sa mga anak ay ang magulang. Hindi lang hanggang sa paglakad nito, kundi hanggang sa magtagumpay ito. Kaya kung isa kang magulang na nangangarap na magtagumpay sa buhay, tulungan mo rin na magtagumpay ang anak mo. Dahil ang tagumpay ng anak ay tagumpay na rin ng magulang. So ito na nga at nakuha na namin yung hagdan, kaya babalik na nga kami sa bahay nila para kumain ng pananghalian, at pagtapos nun ay babalik na ulit kami sa kubo para ituloy na nga yung pagbabarnis ng kubo. At ito nga, pag-uwi namin, napakasarap nga ng niluto ng mama ni Arnie. Ito nga yung maliliit na isda na tinatawag na dilis sa amin. Pagtapos din namin kumain, nagpunta na nga kami dito agad sa bukid nila. Medyo may kabigatan nga rin itong hagdan, kaya pinagtulungan na nga namin, pero gusto nga nitong si Arnie, siya na nga lang magbuhat. Dahil fish pond nga yung ilalim ng kubo, kaya siguradong lulubog nga yung hagdan kapag nga umakyat na ako o pumato. Kaya kailangan nga namin ng yero na mapagpapatungan para hindi lumubog sa putik yung hagdan. At eto, kinuha ko nga yung yero na nakita ko dito sa gilid. Ito na nga uunahin namin na barnisan itong labas ng kubo para kapag tinatanaw natin, meron na nga siyang buhay. Sinubukan ko nga itong hagdan kung talagang matibet. Dito na rin ako dumaan papunta sa loob ng kubo. Pinalisan ko na nga rin muna itong labas para matanggal nga yung mga agyo nito. Balik na nga pala tayo sa kinukwento ko kanina sa dati kong bahay. Banggit ko nga na naipakongkreto ko ngayon pero hindi natapos. Pero nabuo naman yung kwarto noon, yung kusina, pati rin yung lababo at yung ipapagawa ko sanang CR. Kaso nga lang, dahil kay Papa nga nakapangalan yung lupang tinatayuan noon, at dahil sa rami nga naming magkakapatid, kaya hindi nga rin naging maganda yung kinalabasan. Alam nyo na, sa ating mga Pilipino, hindi talaga mawawala yung magkakaroon ng problema o mag-aaway-away dahil lang sa lupa. Pinaalam ko naman yun kay Papa bago ko pinagawa at pumayag naman siya. At akala ko rin ay magiging okay lang yan dahil ako na lang naman yung babae na wala pang pamilya. Sa video nga na to ay malalaman at masasagot na nga rin yung mga katanungan nyo kung ano nga nangyari doon at kung bakit ko iniwan yung bahay na yun. Mas maigi kasi nasabihin ko na nga rin dito sa vlog dahil sa sobrang dami nga nagtatanong kung ano nga raw ang dahilan bakit ko mas pinipili na mag-solo. Sa dami na rin ng supporters ko dito sa AnTV sa pagbablog ko, ay marami na nga rin gustong makaalam na kung bakit nga mas pinili kong mamuhay ng mag-isa sa isang bahay. Yung bahay ko kasi na yun, simula nung pinagawa ko, wala na talagang katahimikan. Pero sabi ko naman, hindi nga ako doon nananatili, kumbaga lang naman hanggat wala pa akong pamilya, doon nga muna ako. At kapag may pamilya na ako, aalis din naman ako, at yung bahay na maiiwan ko ay bibigay ko na nga lang sa kapatid kong lalaki. Kaso nga lang parang hindi pa rin nagkaintindihan. Yun rin kasi talaga ang mahirap kapag nga marami kayong may karapatan sa iisang bagay. Ang tanging susi nga lang doon ay magparaya ka na lang. Kesa naman nandun ka nga, meron namang may ayaw at hindi masaya na nandun ka. Kapag kasi nanatili ka sa isang lugar na maraming gumugulo sa'yo, baka nga maapektuhan yung pagtupad mo ng mga pangarap mo. At ang pinakamaganda pa rin talaga yung tipong lahat ng meron tayo ay talagang pinaghirapan natin at sa sariling sikap natin. Para hindi pinag-aaway-awayan o walang may karapatang mangialam ng sayo. Yun siguro ay naiintindihan nyo na kung bakit mas pinipili ko yung ganitong buhay. Sa panahon kasi ngayon, ang sarap na lang din talaga mamuhay ng simple, yung malayo sa gulo, yung malayo sa ingay, malayo sa problema na paulit-ulit na lang. Pero syempre, hindi ibig sabihin ng paglayo ay tatakasan mo na yung obligasyon mo. Kasi minsan ang paglayo o pag-iwas ay nagiging susi rin ng tagumpay natin. Na minsan yun pala ang paraan para mas makatulong tayo pagdating ng araw. Dahil may kahabaan na nga rin itong video ko, kaya pagdadalawahin ko na nga lang rin. Maraming salamat po sa panonood at sa palaging pag-share. Ingat po kayo lagi.